Pabalik na ng China ang monster ship ng China Coast Guard na higit isang linggong umikot sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Kinamulat ni Patrick de Jesus. Dambuhala at pinakamalaking Coast Guard ship sa buong mundo. Kaya naman tinaguri ang The Monster, ang barko ng China Coast Guard na 5901. Kung ikukumpara sa mga pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanwa at BRP Belchora Aquino na may habang 97 meters, lagpas kalahati ang The Monster ship ng China Coast Guard na may habang 165 meters at bigat na 12,000 tonelada. Pabalik na ito ng China at huling na monitor 46 nautical miles mula sa timog silangang bahagi ng Sanya, Hainan. Pero ilang araw ito nagpaikot-ikot sa exclusive economic zone ng Pilipinas base sa 10 araw na monitoring ng PCG sa tulong ng Dark Vessel Detection Technology ng Canada. June 19 ito unang pumasok sa EEZ ng Pilipinas at kabilang sa tinahak ang Parola Island, Pag-asa Island at Zamora Reef. Inikot din ng monster ship ang Gaven Reefs, Rojas Reef, Kagitingan Reef, Calderon Reef at Kalanchaw Cay noong June 20 hanggang 21 bago naman pumasok sa EEZ ng Malaysia at Brunei. Muli itong pumasok sa EEZ ng Pilipinas noong June 23 at magdamag na nanatili sa Panganiban o Mischief Reef. Sunod itong inikot ang Ayungin Shoal, Escoda Shoal at iba pang features ng Pilipinas. Pero lumapit pa ang naturang barko ng China Coast Guard ng 34 nautical miles lamang mula sa El Nido, Palawan hanggang sa inikot nito ang Panatag Shoal o Bao de Masinloc nitong Miyerkules at sinamahan ng 3 pang barko ng China Coast Guard. Ayon sa PCG, mapapansin na sadyang dinaanan ng monster ship ng China ang mga features sa West Philippine Sea na okupado ng Pilipinas. For example, in Parola, it intended to cross as close as 4.7 nautical miles. So kung 12 nautical miles ang territorial sea natin sa Parola, talagang intention nila na pasukin ito. And then the same thing with Pag-asa, lumapit naman sila ng 3.6 nautical miles. For Lawak, which is also generating a territorial sea, lumapit siya ng 0.8 nautical miles. And then for Patag, meron siyang 1.7 nautical miles. Makailang beses din umanong nagpatay ng transponder o AIS ang CCG monster ship. But through the DVD technology ng mga Canadians, we were able to monitor precisely the location and the deployment ng China Coast Guard nung nandyan siya sa West Philippine Sea. And this is not just the first time that we have reported that a China Coast Guard vessel is turning off their AIS. Alam naman natin na ginagawa nila yan whenever they block our resupply mission in Ayungin or even our operation in Bao de Masinloc. Walang naging suspicious activity ang monster ship pero iligal ang ginawa nitong pag-ikot sa EEZ ng Pilipinas. It has always been alarming. For the Philippine Coast Guard and the Armed Forces of the Philippines, it is we take this kind of actions of Chinese Coast Guard very seriously. Samantala, kasunod ng insidente sa Ayungin Shoal noong nakaraang linggo, muling tiniyak ni US Defense Secretary Lloyd Austin III ang ironclad commitment ng Amerika sa Pilipinas. Sa phone call ni Austin kay Defense Secretary Gibo Teodoro, iginiit nito ang patuloy na pagsuporta ng US sa pagprotekta sa sovereign rights ng Pilipinas.